Chapter 11 Heart. Nabawi ni Heart ang kanyang kamay nang bigla silang magkasabay ni Lux na humawak sa handle ng pintuan ng sasakyan. She looked up at him. Hindi naman niya akalain na ipagbubukas pa siya nito ng pinto, sa passenger's side ng mamahalin nitong forward. Kung mahal ang sasakyan ni Vandross, kumusta naman kaya ang sasakyan nito? Iba ito sa dalang kotse nito kanina sa restaurant. Iba talaga ang mga bilyonaryo. Tahimik na sumakay ang dalaga nang mabuksan nito ang pinto, salamat po. Ang bango na naman. Kasing amoy ni Lux ang loob ng sasakyan. Sumakay ito sa driver's seat at tahimik na pinaandar ang sasakyan. Kung si Heart ang masusunod ay sa likod sana siya sasakay, kaya lang ay nahihiya siya. Baka sabihin nito ay pinagmumuka niya itong driver. Hindi sila nag-iimikan. Naiilang siya na sobra. Gustuhin man niyang ibukas ang bibig para magsalita ay hindi niya magawa. Ano namang sasabihin niya rito ay hindi naman sila magkakilala. Si Vandross, matagal na niyang nakikita sa restaurant. Talagang medyo palagay na ang loob niya sa manager niyang iyon, kaya kahit pakapalan ng mukha ang pag-uusapan, hihingi talaga siya doon ng tulong kung kailangan. Daig patuloy niya ang naiihi. Si Sir, tawag niya rito. Sa rearview mirror ito tumingin sa kanya. Naiihi po ako. Napaawang ang labi nito kaya na-nervous siya. Baka magalit ito sa kanya kaya kinagat niya ang labi. Sorry na po, Sir. Hindi ko po kakayanin ito sa 20 minutes na biyahe. Wait, sagot nito kaya tumanggo siya kahit na hindi na ito nakatingin. Mga 5 minuto pa ay nasa tapat sila ng Dalmont Accounting and Consulting Firm. Nakanganga siya roon. Iyon ang pinagtatrabahuhan ni Franco, kung hindi siya nagkakamali. Nang itinigil ni Lux ang sasakyan sa mismong parking ng building ay napatingin siya rito. Huwag nitong sasabihin na doon siya makikiihi. Let's go, ani Lux. Bumaba ito kaya naman nagmamadali rin siyang bumaba. Mabuti na lamang at sports shoes ang kapareha ng kanilang mga uniforme, hindi siya nahihirapan sa mabilisang kilos. Let's go daw. Malamang ay doon nga siya nito papapasukin para makiihi. Good morning, sir, bati ng mga gwardya, malayo pa sila sa pinto. Those men opened the door for him. Naisip ni Heart na baka kakilala nito ang may-ari nun, o baka ito rin nga ang may-ari ng accounting firm. Sa pagpasok sa pintuan ay si Franco na nga ang nabungaran nila. Natulala ito nang makita siya tapos ay napa-second look pa sa amo niya. Good afternoon, sir, bati nun kay Lux pero agad siyang binalingan, Heart. Franco, bati niya sa lalaki sa pinakasimpleng paraan. Mr. Montesalvo looked at them, she's going to use the ladies' room. Oo po, sir. Where's Diana? Napakurap si Heart. Sino si Diana? Nasa office niya po ang asawa niyo, sir. She just bowed a bit. Asawa pala nito ay nasa accounting, o baka iyon din ang may-ari. Samahan kita sa ladies' room, Heart, presenta ni Franco sa kanya kaya tumanggo siya dahil hindi naman niya alam kung saan ang ladies' room doon. Diretso lang din naman si Lux sa paglalakad, at mula sa isang pinto ay may lumabas na isang balingkinitang babae, na mukhang half Chinese. Daig pa nun ang naligo sa gatas sa sobrang puti. Hindi napigilan ni Heart na suriin iyon mula ulo hanggang paa, isang pagsuri na hindi mapang insulto o ano, kung hindi ay paghanga sa gandang taglay ng babae. Lumapit doon si Lux at hinalikan yun sa pisngi. Napayuko siya at tuloy-tuloy na sumunod kay Franco. Nahuhulaan na niya. Hindi na dapat sabihin pa. Asawa nga ni Mr. Montesalvo ang babae na iyon. Bagay na bagay doon ang blonde na buhok. Salamat, Franco. Kaya ko na. Saan kayo pupunta ni Sir? Bakit magkasama kayo, Heart? Napatanga siya sa mga tanong ni Franco na parang nanghuhusga. Bakit ganun ang tono nito sa kanya, na itanong niya sa sarili? Dahil ba siya ay hamak na waitress lang kaya hindi pwedeng isama ng boss? At isa pa, why does this man sound demanding for an explanation? May dapat ba siyang ipaliwanag dito? Pupunta kami sa foundation ng lola niya. Bibigyan nila ako ng tulong. Excuse me, Franco. Bumalik ka na sa trabaho. Baka mapag-alitan ka dahil sa akin. Nagmamadali niya itong nilayasan. Nabuwisit siya sa tema ng salita nito at sa mukha. Daig pa nun ang asawa na nagseselos. Pagkatapos niyang magbanyo ay lumabas na rin siya. Laking pasasalamat niya dahil walang Franco sa may pintuan. Tumuloy lang siya sa paglalakad kung saan sila dumaan kanina pero napaatras siya ng kaunti dahil nang liliko na siya ay naroon ang mag-asawa nag-uusap. Ako, magseselos. Tumawa ng kaunti ang babae at rinig yun ni Heart, do you hear yourself, Lux? Why? She's lovely. Nagtaka siya kung sino ang pinag-uusapan ng dalawa. Kung siya ang maganda, wala nang pangit sa mundo, Lux. She's nothing but an ordinary waitress in your restaurant. I am an accountant. Malakas lang ang sense of belief ko na hindi ako ipagpapalit ng asawa ko sa babaeng low class. She isn't your type. I'll go back to work, mataray na palom ng babae. Sumilip ang dalaga sa may sulok ng pader at tiningan yun kung paano iwan ang asawa na nakatayo sa may pinto. Napailing si Lux habang nakatitig sa pintuan na sumara, habang siya naman ay nanliliit sa may pader na kinasasandalan niya. She was insulted. Masama ang loob na lumabas siya roon at tuloy-tuloy na naglakad. Bakit naman siya ang ginamit ni Lux na pampaselos sa asawa nito? Tuloy ay siya pa ang nainsulto. Kung susumayan, ano nga ba naman siya? Tama naman yun.
Waitress lang siya, walang pinag-aralan, kumpara sa isang babaeng nagmamay-ari ng law firm at isang accountant. Sa daraanan ay nakita niya si Franco na nakatingin sa kanya pero nitapunan ng tingin ay hindi niya ginawa. Tumuloy siya sa paglabas at huminga ng malalim. Tumayo siya sa may sasakyan ni Lux at doon naghintay, pero tumaginting ang cellphone niya kaya dali-dali siyang nagbukas nun. Mr. K. Diyos ko. Nayakap niya ang aparato habang nakapikit. Kinakabahan na siya kaagad wala pa man lang nababasa. Huwag naman nun sabihin na gagamitin na naman siya. Masakit pa nga ang ahim niya. Nilakasan niya ang loob na buksan ang mga mata pero nariyan na si Lux kaya naman hindi niya naituloy ang balak na gawin. Tumunog ang sasakyan matapos nitong pindutin ang remote. Papalapit ito sa kanya pero ay siya na ang nagmamadaling nagbukas ng pinto ng sasakyan. Ako na po. Nakakahiya pong ipagbukas pa ako ng pinto ng boss ko, samantalang hamak na waitress lang po ako, pinilit niya na huwag haluan ng sama ng loob ang sinabi. She even smiled a bit before hopping into the car. Doon niya itinuloy ang pagbabasa. Mr. K, I'll see you at 7 p.m. Inay ko. Napakaaga naman nun, sa isip niya. Pa-impulse siyang nagtipa sa keyboard. Heart, pwede pong alas 8:30. Pupunta pa po ako sa tatay ko sa heart center. Itinago niya ang cellphone at niyakap ang bag. Wala na siyang balak tingnan ang reply nun kung sakali man. Kailangan din naman niyang mabisita ang mga magulang niya. Napayuko si Hart dahil daig pa niya ang lechon na nasa gitna ng mesa, matapos siyang papagsalitin ng isa sa mga may-ari ng foundation, si Donya Twinkle. 5 kababaihan ang naroon, mga matatanda, isang lalaking nakakurbata na nagre-record sa mga sinasabi niya, at si Lux, na parang inaantok na sa kinauupuan. Nagpapahid ng mga luha ang mga matatanda. Sa tingin niya sa mga iyon ay parang nakinig ng drama sa radyo. Uso iyon noong elementarya siya. Kapag tapos na ang pananghalian ay e-ere na sa M radio station ang dramahan. Literally yun na nangyari ngayon sa kanya, live nga lang. She was asked to tell her whole story. Sabi ni Donya Twinkle ay kailangan yun para sa documentation ng mga nabigyan ng tulong ng foundation. At first, she was hesitant and shy but when she saw these old women who looked so interested to listen to her story, she got carried away. At ngayon ay maluha-luha ang mga ito. Thank you, hiha, anang Seniora Carmen niya. Tumayo iyon at saka lumapit sa kanya, niyakap siya at tinapik sa likod. She smiled at the old woman. Napakaganda mong bata, nakapabait, anito sa kanya, you're so brave at a very young age. Imagine that. Salamat po, Seniora, nahihiyang sabi niya sa kanapayuko ng kaunti. Walang anuman, hiha. You deserve the foundation's help. Halika na muna at maupo. Kumain muna tayo. May trabaho. Your excuse. Lux, apo. Tawag nito sa lalaking ang tamlay na sa kinauupuan at walang humpay lang ang paggamit ng smartphone. He lazily looked at his grandmother. She's excused today, right, apo? Lux's eyes moved to her. Nagkatinginan sila at saka ito nag-thumbs up, tapos ay ibinalik din ang mga mata sa aparato. Maupo ka na. Kakain tayo, masiglang sabi pa ni Carmen kay Hart. Wala siyang nagawa nang ipaghila siya nito ng upuan sa tabi ng apo nitong nakasandal ang mga paa sa mesa. Lux. Hinampos ng matanda ng pamaypay ang binti nito kaya nagmamadali nitong naibaba ang mga iyon. She hid a smile. Napayuko siya dahil natatawa siya sa dalawa. Ang saya siguro ng mga buhay ng mga ito dahil mayaman at walang mga problema. May pumasok na mga pagkain at inilapag ang mga iyon sa ibabaw ng salaming mesa. Wala ka naman sigurong planong itapon sa akin ang mga yan, sabi ni Lux kaya naman nahihiya siyang tumungo at kinagat ang labi. Umiling siya at itinago sa kandanggan ang mga kamay. Naiilang na siyang kumilos dahil baka matapon niya ang mga yun dito. Just kidding. Kumain ka na. Ihahatid kita papunta sa ospital. Tumingin siya rito, hindi na po kailangan. Kaya ko na po. Lux pursed his lips. Napatingin doon ang dalaga at napalunok. With that old lady, that is not even possible. Napakabait ng lola ko at hindi kanya hahayaan na mag-commute. Ang swerte niyo po sa lola niyo. Hindi rin, anito sabay tawa at kinuha ang meatballs saka siya nilagyan sa plato niya. She smiled inwardly. Hindi siya dapat nito pinagsisilbihan dahil hindi naman siya karapat-dapat, kaya kinuha niya mula rito ang mga iyon at siya ang nagsilbi sa sarili niya. Kahit na ito ay nilagyan niya rin sa lalagyan nito. Alin pa ho ang gusto niyo, sir? Hart asked. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Lux sa hindi niya malaman na dahilan saka ito umiling. Nailang siya ng sulyapan siya nito. Bakit siya kinilabutan sa mga mata nitong namimilyo? Pilyo ba o siya lang ang nag-iisip ng kung ano-anong hindi dapat? Chapter 12. Lux. That was totally insane. Lux got so fascinated by her presence. Napakalambing ni Hart. Hindi niya alam kung sumisipsip ba ito o talagang maasikaso lang itong tao. Kanina ay pinagsisilbihan nito ang lahat, kahit na wala naman ito sa trabaho. Kung kumilos ito ay napaka-matured. Parang bihasang-bihasa ito sa pag-aalaga sa mga taong nasa paligid nito. Sa bagay, narinig naman niya na kinagagalitan nito ang kapatid kanina sa telepono. He had heard her words and he saw her pain. Gusto man niya itong husgahan sa pagpasok sa maruming trabaho, hindi niya magawa. Her reasons were just so justifiable.
Siya mismo ang nakasaksi na talagang may mga problema itong pinapasan, at mga kapatid na iniisip. Marahil ay naiwan ang mga yon kung saang probinsya man ito nanggaling. Ngayon ay malapit na sila sa ospital kung saan niya ito ihahatid. Wala itong masyadong imak dahil halata namang naiilang ito sa kanya, pero maaliwalas ang mukha nito. Hawak nito ang 100,000 piso na tseke, bigay ng foundation. Sa tulad niyang mayaman, pakiramdam niya ay sentimo lang sa bulsa niya ang ganong halaga, pero sa ibang tao pala ay pwede nang makapagligtas ng taong mamamatayin at makapagpa-opera. Nabuhay kasi siyang hindi alam ang ibang mundo ng mga tao. Yes, he has employees. He pays them but he was not so aware of how they live their lives. Si Carmen lang ang parating nagpapaliwanag sa kanya ng mga bagay-bagay mula noong bata siya. Mula nang maghanap siya ng mga babaeng paparawsan niya, nakilala niya ang iba't ibang mukha ng kahirapan, na 50,000 lang ay kaya nang magpaaral ng ilang taon para sa tuition. Nagsimula lang naman ang kalakaran nilang yun ni Van Rose ay dahil sa kagustuhan niyang papagsulusan ang asawa niya, pero nawala na ang kulubot ng balay ng mga yoy. G niya, hindi pa rin magselos si Diana. Hanggang sa nakagawian na niyang magparaw sa ibang babae dahil sayang naman ang bayad niya. It just became his normal habit and it was purely business for him, nothing personal. Heart shifted on her seat. Medyo napasulyap siya rito. Kanina pa siya apektado rito. Ang uniform nito ay talagang nakakaagaw sa kanya ng pansin. For heaven's sake, he wants to K her with her clothes on. Dito na lang po ako, sir, biglang sabi nito kaya bumalik siya sa katinoan habang nagmamaneho, maglalakad na lang po ako papasok. Tinanggal na nito ang seatbelt kaya wala na siyang nagawa kung hindi itigil ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. You sure? He asked her. Opo, sunod-sunod na tangon nito na tila ba excited. 5:00 na ng hapon. Kung ano-ano pa kasing pakulo ng lola niya kanina sa opisina ng foundation. Naroong may pa-picture taking pa kaya naiirita siya. 1 litrato o 2 lang sapat na, kaya lang ay hindi. Hindi mabilang kung ilang shots ang nangyari. Kapag pangit ang kuha ng isa sa mga magkakaibigan na matatanda ay uulitin ang kuha. Napakahirap magpalaki ng matanda, isip niya. Nagmamadali na binuksan ni Hart ang pinto ng sasakyan at akmang bababa nang bigla siyang lingunin at ngitian. Salamat po, sir. Pasensya na po sa abala pero ang laking tulong po ng oras niyo para sa buhay ni tatay, she said to him and her face was so sentimental. Nahawa siya sa ngiti nito. Casual siyang ngumiti at tumango. No biggies. Tuluyan itong bumaba at nasa may itaas ang hita nito ang mga mata niya, kaya nanulis ang mga labi niya. He looked away and looked at the road ahead. He could feel his groin aching. He has to make the most of it in the entire week. If he isn't satisfied yet, he'll pay her again for the next upcoming week until he feels sated. Kapag nagsawa na siya rito, sa kanya ito pakakawalan. Tiningnan pa ni Locke saglit ang dalagang halos patakbong naglalakad papasok ng ospital, bago niya pinausad ang sasakyan. It's time to go back to his office and work. Sumulyap siya sa smartphone pero wala na namang reply ang asawa niya sa chat niya. Uso sa kanya ang update pero hindi yun uso kay Diana, kaya napapanas na ang chat niya, hindi pa nun nasisin. Nanghihinayang pa siguro yun sa isang thumbs up na reply. Nailang na lang siya. Gusto sana niya na nagvi-video calling sila habang nagtatrabaho yon kaya lang ay hindi raw makapag-focus, kaya hindi na niya pinilit pa. Dumating siya sa office ay tambak na ang trabahong naghihintay sa kanya kaya naupo na lang siya para umpisan ang naiwang gawain kanina. He sighed and held one of the papers. Handa na siyang magbasa pero hindi pa man lang umiinit ang puwet niya sa upuan ay may tumatawag na naman sa smartphone niya. Jesus, K. Naiirita na mura niya nang makita ang landline number na gamit ni Carmen. God, Mama, what is it this time? Hindi na niya napigil na huwag magsungit. Naihatid mo na si Hart, iho. Masayang sagot nito na hindi lang pinansin ang init ng ulo niya. Yes, matabang na sagot niya. I like her, iho. My D***K also likes her. He answered in his mind. Hindi naman masyadong halata, ma, pinsaltong sagot niya pero tumawa pa ito. She's so kind. I mean, napakagaan ng loob ko sa kanya, Locks. Nakakaawa siya na sobra. Sana ay biyayaan siya ng Diyos. Ay lalakad ko siya sa scholarship para siya ay makapag-aral ulit. Damn no. Paano pa tatanggap si Hart ng pera galing sa kanya para sa serbisyo nun sa kama kung lahat ng tulong ay ibibigay na doon ng lola niya? I'll take care of it, mabilis na sagot ng binata. Hindi pwedeng makawala si Hart sa kanya ngayon. Hindi pa siya nakukontento. He needs more service from her. He wants to see her swallowing his D***K, licking him, riding on top of him while he's groping her breasts. K. Natingnan niya ang isang palad. Her breasts were sore and they felt so perfect in his hands. Are you sure, Apo? I'm sure. If you have any transaction which involves her, talk to me first. She's under my supervision. She's my waitress, palusot niya. You're right, Apo. Napakabait mo rin talaga. She deserves our help. You saw her. Ang amo-amo ng mukha niya. Naalala ko na siya. She's the most outstanding waitress of the year. Paulit-ulit naman si Carmen.
Sa chat ay ganito rin ang sinasabi ng lola niya, hanggang sa telepono ay inuulit pa. Knowing this old woman, she will never stop talking. Kapag nagustuhan nito ang tao, isang linggo nitong topic sa kanya. Kahit na siguro pagod na ang eardrums niya sa pakikinig, uulit-ulitin pa rin ito talaga. Sana nga ay i-record na lang nito ang mga sinasabi para hindi na ito napapagod sa pag-uulit-ulit sa kanya. Are you busy, apo? Tanong nito kaya halos mapabuga siya ng hangin. Hindi naman, ma, tamad na sagot niya habang dinudot-dot ang laptop niya. Busy ka, anito kaya napangiti siya. Salamat naman at napansin nito na busy siya. Kumusta nga pala si Diana, apo? I haven't seen her in a while. I was calling her but she wasn't picking up. She was so busy, mama, sagot naman niya. Busy siya sa halos 10 beses akong tumawag. May himig ng tampo si Carmen kaya siya man ay natilihan. Hindi niya alam kung anong rason ang sasabihin niya. Para sa kanya, wala naman talagang busy na tao kapag gustong mag-reply o ano. Gasino naman ang 5 segundo o 1 minuto na kabawasan sa oras. Kaya lang, siya bilang asawa ay naiintindihan yun. He doesn't want to initiate a fight just because of that reason. Kahit na gustong-gusto na niyang magsalita, umiiral ang pagiging introvert niya sa ganong bagay. Sinasarili niya ang mga tanong sa sarili at mga sama ng loob. Ang ikinatatakot lang ni Lux, baka dumating ang araw na masanay na siya ng tuluyan at mawalan na rin ng pakialam. Na sana ay hindi naman mangyari. Kaya pinipilit pa rin niyang maging normal ang lahat para huwag siyang makaramdam ng pananabang sa asawa niya. She has tons of work, ma. Pagpasensyahan mo na lang. Alam mo naman na workaholic siya. Anito at parang tinatimad na. Iba ang workaholic sa ayaw Ma'am Ansen, Lux. Parang nag-iiba ang asawa mo. She should balance her time. May asawa na siya at hindi niya dapat kalimutan yon. She doesn't need much money. She married a billionaire. Anyway, sige na. Sasamahan mo ba ako sa opera mamaya? Diyos ko naman, ma, sagot niya sa kanatutap ang noo pero tumawa lang ito. Just kidding. Si Vandross ang isasama ko. He laughed. Hindi pa man lang ay nakikita na niya ang walang humpay na paghikab ni Vandross habang nanonood. Naaalala niya noong kabataan nila, magkasama sila na isinasama ni Carmen sa opera at mga teatro. Natutulog lang silang magkaibigan doon kaya galit na galit ito. Hindi raw sila marunong maka-appreciate ng magagandang musika at acting. Sa wala naman siyang hilig doon, anong magagawa niya? He better shove his ahem. Inside a woman's ahem than to listen to such sleepy music. Baka nga kahit kwago na dilat sa gabi ay makatulog dahil sa nakakaantok na musika. Hindi naman sa mini-manos niya ang ganong klase ng palabas pero siya ay lalaki at iba ang kanyang gusto. His grandmother loves it but it doesn't mean that he also feels the same. May mga panlalaking hilig siya na gawin, at hindi yun ang pagpunta sa mga ganong panoorin. And tonight, he left **K-heart while she's facing the wall. Doon hindi siya aantukan, buhay siya magdamag. Chapter 13. Nay, tumawag ako kay Lexi kanina para kumustahin sila ni Lexis, imporma ni Hart sa ina niya habang naglalakad sila sa pasilyo. Papalabas na siya at ihahatid daw siya luming sa sakayan. Pinilit niyang patatagin ang sarili at huwag pakitin ng kahinaan sa tatay niya. Gusto niya ay maayos yun sa operasyon. Natutuwa siya dahil sabi noong una, sa ospital sa Legazpi, dapat ay operahan daw kinabukasan ang tatay niya, pero nagbago naman dahil wala nga silang pera. Nakaabot pa si Conrad sa Maynila. Anong sabi ni Lexi, anak? Maayos naman ba sila? Nag-iwan naman ako ng pera doon. Sabi ko ay papagkasyahin na lang nila na muna. Kumusta raw sila? Tanong ng ina sa dalaga. Magkayakap sila ng mga braso nila habang naglalakad. Hindi raw pumasok si Lexis, Nay. Titigil na raw sa pag-aaral. Diyos ko. Sira ulo ba siya? Galit na tanong nito at napatigil pa sa paghakbang kaya inakay niya. Naiinis din nga ako dahil nangunguna pa siya sa desisyon ko. Mas lalong aatakihin ang tatay niyo sa ginagawa niya. Sa halip na makatulong ay ganun pa ang gagawin. Kagagalitin ko nga mamaya. Oo, pag-alitan mo. Sira ulo siya. Kung kami lang ng tatay mo ang masusunod, walang titigil sa inyong tatlo. Gusto na nga rin niyang makapag-aral ka. Awang-awa na siya sa iyo. Huwag na kayong mag-alala sa akin, Nay. Mag-aaral din ako ulit. Ang mahalaga ngayon ay malagpasan natin ito. Oo, anak. Kahit mahirap ay lalagpasan nila. May diabetes na rin ang tatay niya, nakita sa resulta, bukod sa nagbabarang ugat papunta sa atay, dahil sa sakit sa puso. Ngayon ay kumpirmado na niyang kailangan pa niya ng pera talaga. Ang bait anak ng may-ari ng restaurant. Biruin mong abutan tayo ng tulong na 100,000. Ngumiti siya, oo, Nay. Tapos pinayagan akong mag-salary deduction. Di ko pa alam magkano ang ipauutang sa akin ng restaurant. Napansin niya ang pananamlay ng nanay niya nang nasa pintuan na sila ng ospital. Tiningnan niya ito. Nag-iisip ako kung kaya ba natin ang maintenance, naiiyak na sabi nito sa kanya. Ayaw niyang isipin. Pipilitin niya na kayanin kahit na buong buhay pa niya siyang maging bayarang babae. Kaya natin, Nay. Kakayanin natin. May trabaho naman ako kahit paano. Ang masama kung wala tayo ni Katie Ting na pag-asa. Tumanggo ito pero nakikita ni Hart ang matinding awa ng ina niya para sa kanya.
Kailangan niyang pagbutihan ang pakikitungo niya kay Mr. K. Hindi dapat yon agad na umayaw sa kanya. She has to be passionate. If she has to ask him to pay him again for another set of services, she'll do it. Dapat ay magustuhan siya nun. Hindi pwedeng iiyak-iyak siya sa kama. Sumulyap siya sa cellphone na hawak at halos manlaki ang mga mata niya. Ilang sandali na lang at pupunta na ang lalaki sa kondo. Kailangan na niyang magmadali. Aalis na ako, Nay. Balitaan mo kaagad ako, Nay ha. Kapag hindi ako nakapag-reply, bibisi lang ako. Sige, anak. Mag-ingat ka. Mag-text ka ha kapag nakauwi ka na. Tumanggaw siya bago tinalikuran ang nanay niya. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa labasan. Nang makapagpara siya ng sasakyan ay lumingon siya at kumaway sa ina. Doon naman sa loob ng jeepney ay balisa siyang nagbukas ng cellphone at binasa ang text ni Mr. K. Mr. K, I'll see you in a bit. Can't wait to F***KU. Sus Mariosep. Agad niyang naitago ang cellphone. Baka may makabasa na katabi niya, nakakahiya. Ang laswa ng lalaking yon pero aaminin niyang parang bihasa na yon sa mga ganong bagay. Baka talagang ugali na nun na magwaldas ng pera para sa babae. Kahit naman paano ay nawala ang kaba niya dahil hindi naman iyon ang tipo na nanlalatigo. Pagdating niya sa kondo ay nagbukas ulit siya ng cellphone. May text na naman doon kaya habang naglalakad ay binasa na naman niya. Mr. K, I want you to wear any uniform, just your uniform and no undies. Napalunok na lang dalaga at saka siya nag-reply dito. Heart, okay po. Pumasok na siya sa loob ng unit at kumilos ng mabilis. Dahil may mga pagkain naman sa kusina ay yun na lang ang kakainin niya. May cup noodles siya. Busog pa naman siya sa merienda sa foundation. Bukas ay magpapalit siya ng pera. Doon na lang siya sa 1% ang charge para mabilisan. Kung maghihintay pa siya ng clearing, baka nakalabas na sa ospital ang tatay niya hindi pa tapos ang clearing ng pera. Pagkatapos niyang kumain ay naglinis na siya ng sarili. Nagsuot siya ng uniform, kagaya ng utos sa kanya. Hindi na siya uminom ng sleeping pills. Wala naman silbi yon sa kanya dahil hindi siya dinadalaw ng antok. Habang naghihintay ng oras ay tiningnan niya ulit ang mga text sa kanya. Binasa niya ang text ni Lexi, bandang 6:30 ng gabi. Nakauwi na raw ang kapatid niya at pwede na siyang tumawag. May oras pa siya ngayon nang sulyapan niya ang orasan. She has to talk to her brother. Tinawagan niya ang phone number nun pero hindi siya sinasagot, tulad lang kanina na walang humpay ang pagring. Si Lexi ang tinawagan niya habang ngingit siya sa kapatid na lalaki. Hindi niya pwedeng pabayaan si Lexis. Sa mga ganong edad, dapat ay mag-abayan niya ang kapatid, kahit na ba sabihin na nasa Maynila siya at malayo siya sa mga kapatid, gagawin niya pa rin ang obligasyon na hatakin ang mga bunso niya sa maayos na daan. Ate, boses yun ni Lexi. Ibigay mo kay Lexis ang telepono. Hindi ka mo habang buhay ay matatakasan niya ako, galit na sagot niya. Kapag kwan ay may kumaluskos. Tay, boses na yun ni Lexis na walang buhay. Anong ginawa mo sa buhay mo? Galit na umpisa niya, may sakit na nga si tatay nagpapasaway ka pa. Gusto mo ba talagang mamatay na ako sa sama ng loob? Nagbabawas na nga ako ng problema mo para hindi mo na ako maging pasanin. Aba, lalong uminit ang ulo niya, may lakas ka pa ng loob na sumagot. O sige, kung wala kang awa sa akin, maawa ka na lang kay atay. Gusto mo atakihin siya ng tuluyan kapag nalaman niyang titigil ka na sa pag-aaral. Anong magiging trabaho mo? Sige nga. Huwag mo akong masagot-sagot, Lexis. Hindi ito umimik. Hindi kita magiging pasanin. Talaga ba? Bakit, kapag ba nagkasakit ka sa kakatambay mo, may ipampapagamot ka ba sa sarili mo? Ako rin ang memorable sa'yo. Hindi kita sinusumbatan. Kailan ko ba ginawa yon? Ang hinihingi ko lang, pahalagahan mo naman ang hirap ko rito, yun ay mag-aral kang mabuti hanggat kaya ko kayong papag-aralin. Hindi mo alam kung ilang bata ang gustong makapag-aral, pero ikaw naman na pinapag-aral, sinasayang mo lang. Ganyan ka ba pinalaki ni nanay at tatay? Sermon niya. Ang gusto ko nga ay igastos mo na lang kay atay ang para sa akin kasi alam ko naman na mahirap tayo at hindi mo kakayanin lahat. Nagiging praktikal lang ako ate. Huwag mong hulaan ang kapalaran. Asikasuhin mo ay ang pag-aaral mo hindi ang problema na ako ang gumagawa ng paraan para meresolbahan. Lexis naman, napapagod na sabi niya, naluluha siya, kaunti na lang, susuko na ako. Huwag mo naman tuluyang papaghinain ang loob ko. Huwag mo naman ako bigyan ng dahilan para sukuan kayo. Heart cried. Hindi na niya napigil ang sarili kaya naiyak na rin siya. Problemado na siya at depressed na rin siguro. Hindi rin ito umiimik sa kabilang linya pero makalipas ang ilang saglit ay nagsalita ito. Tahan na, ate. Lalo siyang umiyak nang marinig si Lexis. Sorry, ate. Papasok na ako. Huwag ka nang umiyak. Mag-aral kayong mabuti dahil ang hirap maghanap ng magandang trabaho kapag hindi nakagraduate ng college. Pinagsisumikapan ko kayo kaya pagsumikapan nyo rin. Oo, ate. Sorry. Sige na. Mag-adjust na lang kung mahirap ang buhay. Ayokong magbarkada ka sa mga taong ang ituturo sa'yo ay bisyo. Ang bisyo hindi nakakatulong sa tao. Sa halip na ibibili mo ng pagkain, ibibisyo mo pa. Si Lexi ang bantayan mong mabuti. Oo, ate. Sige na. Kumain na ba kayo? Tapos na, ate. Papasok ako bukas.
Gagawa lang ako ng assignment. Sige, nakahinga siya ng maluwag, matulog kayo ng maaga ni Lexi. Mag-ingat kayo. Update niyo ako ha. Kapag may kailangan, magsabi ka agad kayo sa akin. Sige, ate. Bye-bye. Sorry ulit. Okay lang, aniya sa kapinatay ang tawag at napangiti. Tumingin siya sa oras at laking panghihilakbot niya dahil alas 8:10 na. She reads a message, wiping her tears. Mr. K, I'm already here. Shut the lights off. Are you done whining now? Lintik. Narinig pala nito lahat. Napatingin siya sa pinto ng kwarto at nakaawang na iyon, samantalang inilapat naman niya iyon kanina. She sighed. Heart, lalagay ko na po ang blindfold. Pwede na po kayong pumasok after 3 minutes. Hindi na siya naghintay ng sagot. Binuo niya ang sarili at ipinalagay ang isip. Kahit na may mahapdi pa sa kanya, wala siyang magagawa. She was paid and this man owns her, head to toe. Chapter 14. Lux. She smells like candy. F-U-C-K. Nahila ni Lux ang mahabang buhok ni Heart sa unang pagpasok niya sa masikip nitong ahem. He sniffed her na. And sank his teeth into her flesh. Nakataas lang ang laylayan ng suot nitong restaurant uniform sa may baywang. Tulad ng utos niya, wala itong ibang saplot, maliban doon. Bakit amoy candy ito? Hindi ito amoy candy kagabi. Hindi niya alam kung nagpabango ba ito pero mukhang oo. Mahinang daing ang narinig niya mula rito at daig pa nito ang itinulod sa kinatatayuan. She seems in pain. She wasn't W-E-T yet but he already P-E-N-E treated her. Kapag kwan ay humikbi ito bigla. Hindi pa niya gaanong naipapasok ang kanyang ahem, halos ulo pa lang. Dahan-dahan siyang gumalaw pero ito naman ay halos ipitin ang mga hita at parang ayaw siyang papasukin. Sa bawat pagulos niya ay sama-sama naman ang katawan nito papalayo at pijol na pijol ang mga daing. Sheesh. He held her B.O.B.S inside her dress. Pinisil niya ang mga iyon ng mariin at saka siya napapikit ng labasan siya kaagad. Heart was suppressing her cries, muffling herself so she wouldn't be heard. Hindi pa rin naman nito napipigil yon. Kahit na madilim, alam niyang umiiyak ito. He stopped. Masakit po na sobra, she confessed but he didn't say anything, pasensya na po. Pakiramdam ko sugat ako. Hinugot ni Lux ang ahem at umani siya mula rito ng isang pagdaing. Hindi naman siya hayop para hindi makaramdam ng awa. Sa dami ng naka-S-E-X niya mula noon pa man, alam niya ang totoong nasasaktan, sa hindi. Her body language goes along with her words. Nai-imagine lang niya ang mukha nitong umiiyak, parang nakikinita niya at naaawa siya. He wiped his ahem using the towel and just pulled his pants up to his waist. Inayos niya ang sarili. Tumalikod siya para iwan na ito at makapagpahinga na. Saka na lamang siya babalik. He clapped his hands before he walked out of the room. Dumiretso na siya sa paglabas sa main door at inilock na lang niya ang pinto. Hindi naman disappointed si Lux dahil hindi niya nagamit magdamag si Heart. Totoong naaawa siya roon kaya mas mabuti pang iwan na lang niya. Nakaisa naman siya. Napabuntong hininga siya nang pumasok siya sa kotse. Agad niyang pinaandar ang sasakyan at umalis na sa lugar na yon. It's time to go home and rest. Pagpapahingahin na muna niya si Heart ng ilang araw. There are still so many nights ahead of them. Heart. Walang sumagot sa tanong niya kung may tao ba. 5 beses siyang nagtanong pero wala ni isang kumpirmasyon kaya alam niyang wala na si Mr. K. Agad na tinanggal ng dalaga ang peering sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang pinto, at nang nakita niyang nakalapat iyon ay agad siyang pumunta sa banyo para maghugas. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa may bedside table at dinampot ang kanyang cellphone. Nag-aalala siya na baka ayaw na ni Mr. K dahil iiyak-iyak na naman siya. Baka singilin siya nun at mawala ng extension ang kanyang kontrata. Hindi pwede. Agad siyang nag-compose ng message. Heart, boss, pasensya na po. Hindi na po ako iiyak. Bumalik po kayo rito. Masakit lang po kasi pero kaya ko po. Wala po akong ipangre-refund sa pera. Nababalisa siyang napatikip sa mukha niya. Saan na siya ngayon aapuhap ng dagdag sa pangangailangan nila kung ayaw na ng lalaking yun sa kanya? Hindi pwede. Lalo siyang naiiyak sa kaisipan na yun na babawiin ang ibinayad sa kanya. Ang TANGA mo, Heart. Sisi niya sa sarili saka siya napaupo sa kama. Napatingin siya sa kama. Noon lang niya napansin na bago na ang cover kama niya. Hindi na yun ang puting may mga bahid ng kagabi. Ngayon ay puti rin iyon pero malinis. Binalingan niya ang cellphone at wala siyang natanggap na reply kaya nag-text ulit siya. Heart, boss, sumagot po kayo. Bumalik po kayo rito. Hindi na po ako iiyak. Kailangan ko po ng pera. Please po. Daig pa niya ang kriminal na nagmamakaawa. Hindi pa niya ginawa yon sa tanan ng buhay niya. Wala siyang pakialam kung nagmumukha siyang TANGA. Mas importante kaysa sa pride niya ang pangangailangan niya sa pera. Hindi naman mapapakain ng pride ang mga kapatid niya. Heart, boss. Nanlulumo siyang napahiga sa kama at pinahid ang mga luha sa sulok ng mga mata. Ipinatong lang niya ang cellphone sa tiyan niya para kapag mag-reply si Mr. K ay mararamdaman niya kaagad ang vibration. Napapapikit na siya nang biglang ang mag-vibrate iyon, kaya ganun na lang kabilis ang pagdampot niya, kasabay ng puso niyang kumakaba.
Nananalangin siya na hindi naman sana negatibo ang reply nun. Mr. K, I'll be back some other day. Let yourself heal for now. Mr. K, wala akong binabawi na bayad, heart. Diyos ko. Napapikit siya at nakahinga ng maluwag. Salamat po. Nausal niya. Ngayon ay makakapant siya. Makakatulog siya na walang iisipin, liban sa maging ligtas ang operasyon ng tatay niya. Naiyak si Hart nang basahin muli ang text ng boss sa kanya. She was somehow touched. She was having S*X with a human and not a beast. Iginalang nun ang kanyang nararamdaman at hindi nagalit kahit na hindi niya kayang magpagamit. Hindi naman pala ganun kasama ang Mr. K na inaakala niyang hayok sa babae. Nakangiti siyang nag-compose ng message. Heart, salamat po. Good night po, boss. Binasa niya ang text message ng nanay niya. Nanay, nak, nasa operating room na si Atay. Nag-cruise siya at nanalangin sa kanyang isip na maging maayos ang operasyon ng tatay niya. Naniniwala siya na mahaba pa ang buhay ng ama na bigay sa kanya ng Diyos. Hindi siya dapat mangamba. Kanina ay nag-chat sa kanya si Gigi na handa raw tumulong ang mga kaibigan nila sa pagbabantay sa ospital, tigda 2 oras ang mga day off para raw may kasama ang nanay niya roon. Hindi na rin naman kasi niya kakayanin. Bigla na lang nagtitext ang boss na pupuntahan siya kaya dapat ay lagi siyang nasa kondo tuwing gabi. Isa pa, baka magkasakit siya kapag hindi na siya nagpahinga. Mas lalong mahirap kapag may sakit siya. Paano na ang pamilya niya? Nagmulat siya at nag-text back sa nanay niya. Heart, oo, Nay. Tiwala lang, Nay. Hindi ako makakapunta, Nay, pero bukas ng umaga dadaan ako bago ako magtrabaho. Promise. Dasal tayo, Nay. Nanay, oo anak, dasal tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Heart, lunch break ako, Nay, pupunta sa papalitan ng tseke. Nanay, oo, nak. Salamat. Nandito si Gigi, kasama kong nagbabantay. Hindi na raw siya nag-chat sa iyo kasi baka raw natutulog ka na. Uuwi raw siya mamayang alas 12. Natutuwa akong makita si Gigi, anak. Heart, maaasahan si Gigi, Nay. Siya talaga ang kaisa-isang best friend ko mula nung bata pa kami. Pasabi, salamat. Hindi na nag-reply ang nanay niya kaya naman binuksan niya ang mensahero. Nag-chat siya sa best friend niya. Heart, thanks, Gi. Makakabawi rin ako sa'yo. Hindi ito online. Hindi niya alam kung may data iyon o walang signal ang data sa loob ng ospital. Basta ang mahalaga ay nakapagpasalamat siya. Kahit na sangkatutak ang problema, may mababait pa rin na taong tumutulong sa kanya. Kahit na si Mr. K na hindi niya inaasahan na magpapakita sa kanya ng kabutihan dahil isa lang siyang hamak na bayaran para roon, pinakitaan siya ng malasakit, dahil siguro narinig nun ang mga hinagpis niya kanina tapos ay alam naman nun na talagang may sumasakit sa katawan niya. Lux. He was upset when he arrived home but Diana wasn't home yet. Ang kotse nun ay wala pa sa garahe. Kanina pa niya hawak ang smartphone pero wala naman ni isang message na pumasok galing sa asawa niya. Hindi niya malaman kung nasa trabaho pa rin iyon o kung nasaan na. Si Diana. Seryoso at kunot noong tanong niya sa kasambahay na nagbukas sa kanya ng pinto. Wala pa ho, sir, sagot ni Shoni sa kanya kaya tuluyan na uminit ang ulo niya. Mag-aalas 10 na. He decided to call his wife. Nakailang pa rin siya pero walang sumasagot, hanggang sa ikalima siguro ay mayroon na. Lux, kampante na sagot ni Diana sa kanya pero siya ay hindi kampante. Nasaan ka? Iba ang tono niya kaya alam niyang nolinagan ni Diana yon. I am in a meeting. With. Napahugot siya ng malalim na hininga sa katumingin kay Shoni. Nakatayo pa rin iyon at naghihintay ng ipag-uutos niya. With Enrico. Darn it. Single niya kaya noon na Naple Ayes si Shoni. Don't darn me, mahina pero mariin na sagot ng asawa niya sa kanya. I'm not darning you. I am darning because you never gave me any update. Iniisip ko kung napaano ka na, kasama mo lang pala ang ex mo. Pwede ba, Lux? Walang personal na kasali rito. This is purely business. Business at this hour. He chuckled sarcastically. Parang sisabog ang sarili niya sa selos. Anong hina na ni Diana para hindi na matapos-tapos ang business kay Enrico? Sa pagkakaalam niya ay nagkukonsulto lang naman yun, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin bang natatapos si Diana na plano para sa negosyong itatayo ni Enrico? Don't put ***T on me, Lux. Wala akong ginagawang masama. Oh hell, yes. Siya na ang masama dahil siya ang nambababae. Wala akong sinasabing may ginagawa kang masama. May asawa kang tao, paalala ko lang. Oh, ***K that marriage. Kung ipamumuka mo lang yan sa akin sa gitna ng paghahanap buhay ko, mag-divorce na tayo. Hindi siya umimik. Pangalawang beses na niya itong narinig kay Diana, ang tungkol sa divorce, sa tuwing ipinaalala niya ritong may asawa na ito. My point is, the line was cut off. Masama ang loob na natingnan na lang ni Lux ang kanyang smartphone. The call ended. His point is just to inform him if she's okay. Yun lang naman sana kasi nag-aalala siya. Kanina pa siya nag-chat kay Diana bago niya puntahan si Hart. Sabi niya i-chat siya kung nakauwi na. Isa lang naman ang kailangan niya pero ni Sin pala ay hindi siya sinin ng misis niya. Sinong lalaki ba naman ang matutuwa sa ganun? Parang wala yun pagpapahalaga sa damdamin niya, hindi na lang sana bilang lalaki pero bilang asawa na lang.
Easy shift niya si Hart sa morning shift para sa gabi ay parati siyang nasa bahay, para alam niya ang galaw ng misis niyang nagbubuhay na lang sa paggawa ng pera. Fuck. How much money does Diana have to make in a day or a month? Ang dami naman niyang pera at hindi naman siya nagdadamot. Ibinibigay naman niya lahat kaya lang bakit parang kulang pa rin. Chapter 15 Hart. Maaga pa lang ay nagasikaso na si Hart para makapunta pa siya sa ospital at masilip ang amang inoperahan. Hindi sana siya matutulog kagabi, kaya lang ay talagang pagod na pagod siya, kaya naman ang balak niyang paghihintay ng update galing kay Luming ay nakatulugan na lang niya. Nang gumising ang dalaga ay may mga texts na ang nanay niya, tapos na raw ang operasyon pero hindi pa ibinabalik ang tatay niya sa loob ng kwarto, pero sabi raw ng doktor ay maayos naman ang lagay ng kanyang tatay. Laking pasasalamat niya sa balitang iyon. Nakahinga na siya ng maluwag. Nabawasan na ang isipin niya, at makakapagtrabaho na siya ng maayos kahit paano. Masaya si Hart na nilapitan ang ina niya nang makarating siya sa ospital. Nanay, hindi niya maialis ang ngisi niya, ito man ay ganun din. Nagyakap silang mag-ina at halos magkaiyakan pa. Sinilip ni Hart ang ama sa salamin ng pintuan, nakita niya ito sa loob ng kwarto na yun na ang daming aparato. Nakakatakot tingnan niyon pero bakit pa siya matatakot? Kumusta siya, nanay? Tanong niya habang nakatingin kay Conrad. Maayos naman daw, anak. May nurse sa loob kaya lang ang mahal ng bayad talaga. May nakausap ako kagabi rito, kung saan-saan na raw sila humingi ng tulong para sa bayarin. Na-extend sila dito dahil nga wala silang pambayad. Ayon, lumaki lalo ang bills, anitong parang ninenervyos na naman sa isipin sa pera. Hindi alam ni Hart kung ipagpapasalamat na ba niya na biniyayaan siya ng Diyos ng magandang mukha at katawan, dahil doon ay naitatawid niya ngayon ang pangangailangan nila, o baka dahil sa virginity niya. Wala siyang alam sa pagkakaiba ng virgin o hindi pero para sa kanya ay kalokohan lang yun ng mga lalaki. Ang lalaking tunay na nagmamahal, walang virgin, walang hindi. Pero sa kaso naman kasi si Mr. K, baka may obsession yun sa mga birhen. Bakit ba si Mr. K na naman ang naisip niya? She brushed it off her mind. Gagawa ako ng paraan para hindi yun mangyari sa atin, Nay. Kumain ka na ha, hahatid ko rito ang pera mamaya pero magpapadala ako kina Lexi. May bantay naman si Atay kaya magpahinga. Baka magkasakit ka pa, wala na akong ibebentang kaluluwa, dinaan niya sa biro ang katotohanan, na sineryoso naman ng nanay niya. Huwag ka nga anak magbibiro ng ganyan. Sira ka talaga. Lumakad ka na nga at baka mahuli ka pa, taboy nito sa kanya kaya naman pagaklang siyang ngumiti. Sa loob niya ay napakalungkot niya dahil ang akala ng nanay niya ay nagbibiro pa siya pero ang hindi nito alam ay totoo na ang sinasabi niya. As much as Hart wanted to confess to her mother, she just couldn't. Baka ito naman ang atakihin, paano na? Baka daig pa niya ang tuko na kakapit kay Mr. K para sa pampa-opera. Alis na ako, Nay. Kapag lumabas na si tatay sa kwarto na yan, sabihan mo ako ha tapos dadaan ulit ako mamaya. Sige. Mag-ingat ka ha. Tumanggaw siya at ngumiti sa ina. Masigla siyang naglakad papaalis para pumunta na sa trabaho. Dumating siya sa restaurant ay sinalubong siya ni Gigi, nasa may pinto pa lang siya. Sa likod kasi sila dumaraan para hindi sila makita ng mga customers. May sarili silang entrance at exit. Di mo ba nabasa ang chat ko bruha ka? Sabi nito sa kanya, nagsusuot ng apron. Alin? Takang tanong naman niya sa kanya kinuha ang cellphone, ay may chat ka pala, hagik-hak niya rito. Panas na, naman itong nakatawa sa kanya habang binabasa niya ang message ni Gigi. Ay, hindi na ako pang umaga. Tanong niya saka siya napatingin sa kaibigan. Rinig pa lang namin yan. Kausapin mo si Sir Van. Nandun na siya sa office niya, hinihintay ka. Sige, tango niya sa kaibigan. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina ng manager nila. Nagtataka siya kung bakit siya nun ilalagay sa night shift. Kumatok na muna siya nang siya ay tumapat sa pinto, pero bumukas naman yun kaagad kaya napakurap siya. Good morning, sir, aniya sa kabahagyang napaiwas ng tingin. Nahihiya siya kay Van Rose dahil kilalang kilala na siya nito. Alam nito ang mga ganap sa buhay niya ngayon, kaya bilang babae, para siyang nanliliit sa harap nito. Come in, baliwalang sabi nito sa kanya kaya naman ay tahimik na sumunod ang dalaga. Kumusta, Hart? Tanong nito at iminuwestra ang upuan. Nang maupo ito ay naupo rin siya sa harap ng mesa. May nagmarits na ba? Tanong nito sa kanya kaya nakagat niya ang labi. Meron nang nagmarits sa bagong shift pero gusto niya pa rin na marinig mula rito. Well, I decided na ilipat ka sa night shift, umpisa nito sa kanya kaya tahimik lang siyang nakinig, ang rason ko, sa umaga ay pwede mong bantayan ang tatay mo, as well as magpahinga. Iba kasi kapag umaga ka nagbantay kaysa sa gabi. How do you find it? Humithit ito ng sigarilyo. Paano naman niya magagawa yun kung sa araw naman ay may naghihintay sa kanyang lalaki, para siya ay gamitin sa kama? Baka maghapon din siya paserkahin ni Mr. K, wala rin naman siyang magagawa. Eh alam po ba ito ni Mr. K? He was the one who asked me to change your schedule. Dahil po sa umaga siya free. Tanong niya pero may magagawa ba siya? Siyempre ay para kay Mr. K ang lahat at hindi para sa kanya. Sino ba naman siya para isaalang-alang? She is just nobody. Van Rose didn't conclude anything for her. He just stared at her. Sige po, sir. Naiintindihan ko naman.
Ako naman po talaga ang dapat na mag-adjust. Simula ho ba ito ngayong araw? Yes, Heart, sagot nito kaya naman tumayo na siya. Magpapaalam lang po ako kina Gigi. Kumusta na si Tatang? Naoperahan na po, sir. Maayos naman po siya, Nakangiting sagot niya rito at ngumiti rin ito sa kanya. It's so good to hear that. Mga isang linggo pa naman ang itatagal niya roon o baka dalawa. Ipapaayos ko ang lilipatan nila. Salamat po sir, magalang na sagot niya rito, tutuloy na po ako. Okay. Tumalikod na siya para lumabas pero muli siyang tinawag nito at saka ito nagmamadali. Wait, Heart. Heart blinked when Van Rose grabbed a paper bag on his table. Agad nitong iniabot yon sa kanya kaya naman napatanga siya. Gusto niyang magtanong kung ano ang mga iyon pero hindi na niya ginawa. 90s, anito kaya ganon na lang ang pamumula ng mukha niya. Suska. Alam na ni Heart kung bakit siya nito binigyan ng ganon. Utos na naman yun ng boss. Tumanggaw na lang siya habang hindi mapigil ang panganginit ng mga pisngi niya. She turned her back again and walked out of that room, carrying the paper bag in her hands. She doesn't wear clothes like that but that is an order. She'll obey any rule no matter what happens. Lux. Feeling irritated, he went to the kitchen to get his cup of coffee. Tanghali na talaga siya nagising, at nagulat siya na naroon si Diana, gumagawa ng paborito nitong sandwich. Doesn't have a meeting with Enrico. Himala, sarkastikong sabi niya. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Shoni, nahihintukutan ang itsura. Hindi umimik si Diana pero maya-maya ay ibinagsak ang kutsara. Tumunog iyon ng malakas kaya alam niyang nagdadabog ito. Are you trying to imply something, Lux? Tanong nito pero patuloy siya sa ginagawa niya. Nope. Huwag mo nga akong paandaran. Anito na nasa tabi na niya at marahas na inilapag doon ang Tupperware na may mga sandwich. You tell me exactly what's on your mind, Lux, not like this that you're accusing me quietly. Uminom siya ng kape pero hindi ito tinitingnan. Dumating ito kagabi na parang wala lang. Humarap ito sa computer matapos na maligo. Ni hindi man lang ito humangin ng dispensa sa kanya dahil sa nangyari. Siya na nga ang nag-aalala, siya pa ang mali. Hindi naman siya mahigpit. Malaya nga itong nakakaalis kung kailan gustuhin at kung saan gustong pumunta, pero sinasamantala naman nito ang pagiging mapagpalaya niya. M.I. He looked at his wife this time. Kitang-kita sa mukha nito ang iritasyon sa kanya. Once I get immune to your attitude towards me as my wife, you'll see. Oh hell, I'll be thankful. Huwag mo akong takutin, Lux. I'm not afraid of you. Tingnan natin kung may makuha kang katulad ko. Katulad mong ano. Pinsalto siyang ngumiti at umiling habang umiinom ng kape pero bigla siya nitong hinaampun sa likod kaya natapon ang hawak niya. Darn it. Isinalya niya ang tasa sa pader kaya ganun na lang ang tili ng mga kasambahay. Darn you, too. It's better for me to work all day and all night, face my papers than to face you. Then don't fighting look at me. Ang hirap sa'yo hindi mo kayang tanggapin na mali ka. Gusto mo ay ako ang parating mali. Your stupid pride is as high as your ego. Marahas niyang tinampal ang mesa saka siya naglakad papalabas ng kusina. Wala siyang pakialam kung masira parehas ang umaga nila, total ay kagabi pa naman sira ang mood niya. Magsiraan na silang dalawa dahil napupuno na siyang magpasensya. Hindi siya si pasensya kaya hindi pwedeng ganun na lang parati. The more he tolerates Diana's attitude, the more her head gets bigger. And she's using her dumbness towards me, all the time.